Dako na po tayo dito. Si Toby Chanko po, imbis na asikasuhin ang Nabotas, inaasikaso po si Ramil. Aray ko. Pakinggan natin. Di ba, di ba dapat muna, hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga, ang yun. Number 2, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari, siya tinakot, kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Oh. Ganun pala maghambing. Ganun pala, no? Oh. Aray ko. Ganun pa? Gusto yata ni Sir Toby Chanko, bumaba tayo, yung utak natin, maging lowest level. Gusto niya ganun eh. Kung magkapatid tayo, pinagbantaan kita, sabi mo bang grave threat? Pwedeng hindi. Pwedeng, oo. Aray ko. Tama, di ba? Pero, kapag presidente ka at vice-presidente ka, iba yon. Kasi, yun ay, government official. Aray ko. Huwag po tayo magkukumpara dito ng relationship with the family. Ito po ay government official duties. Hindi mo pwedeng ikumpara ang magkapatid na nagbabantaan sa buhay sa dalawang government official na nagbabantaan sa buhay. Magkaiba po yun. Aray ko. Sir Toby, ayoko pong maging bobo. Sana naman po huwag nyo kaming gawing bobo. Aray ko. Bakit, Sir Toby? Kapag pinatay ba nung kapatid, yung isa niyang kapatid, panganay na siya? Aray ko. Sige nga, Sir Toby, pakisagot. Pinatay ko yung kapatid ko. Sa tingin nyo, panganay na siya? Aray ko. Eh, yung vice-presidente, pinatay yung presidente. Ano mangyayari? Presidente na siya. Patayin mo si BBM? No joke. Napaka-basic explanation. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon Albert, kung grave threats yun o hindi? ano daw? Ano daw? A grave threat. Kunyari, siya tinakot, kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former Speaker, sila. Ala? Hala siya? Hala siya? Aray ko. Sino pa nag-iimbestiga pag may grave threat sa Pangulo? Ano naman sabihin niya? Di ba nag-conference pa nga yung Pangulo, ang anumang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo ay may karapatang parusa. Nag-press con si BBM nun eh. May vlog siya nun eh. Oh. Pangalawa, Sir Toby, hindi mo pwedeng sabihin yun. Dahil ang pagbabanta, kaso yun. Threat yun eh. Kaya nga nasabi mo yung grave threat. Dahil nasa konstitusyon yan. Bawal yon. Aray ko. Pwede ba naman ako, pinagbantaan ako. Oh, ni Daddy Armin, Nyolo, papatayin kita. Oh. Grave threat po yan. Kasi kinabahan ako. Grave threat po yan. Aray ko. Diba? Oh. Eh kung ano, Nyolo, papatayin kita, sabi ni Daddy Armin.
Hindi yan grave threat. NBI, hindi yan. Kapulisan, wala yan. Wala yan. Wala, wag nyo, hindi ko siya kakasuhan. Wala yan. Chip lang yan. Aray ko. Ganun po ba yun? Hindi po ganon. Diba? Pag nakakaranas ka ng harm, nasa konstitusyon yan. Grave abuse, harm, pwede kang gamitin ang karapatan mo. Gagamitin mo ngayon yung karapatan mo bilang democratic country na ireklamo ang seguridad mo. Diba? Oh, sasabihin ni Toby Chanko, hayaan daw natin mag-decide ang presidente kung grave threat. Aray ko. Magsasabi na grave threats yun. At dapat, dinitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang, hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano, di ba, walang, di ba dapat muna, pag, hindi ko alam, DDS na si Toby. Congrats! Congrats, Sir Toby, bilang DDS, Congrats. Galing. Congrats sa'yo. Isa ka ng ganap na DDS. Tatanga-tanga ka na rin po yata eh. Galing lang ako narinig ng ganito. alam ko ano saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta Oo. sa kanya? Siya napunta sa kanya para... Bali, siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? Deprived of liberty yun eh, di ba? So- Bakit kinakasuhan yung preso, deprived of liberty? Preso eh, no? I-injection natin yung salita mo sa'yo. Preso, ba't kinakasuhan? Aray ko. So, hindi naman siguro pwede yun. Pero at, kahit gano'n, no? Kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings. Okay, ayan po kasi yung motibo ngayon ng DDS. Bakit daw po pinaniniwalaan ang isang preso, wala daw, parang gusto nilang sabihin, walang karapatan ng isang preso.